for loan application na pwede mong utangan ng malakihang amount agad at legit installment, walang pananakot. Aaprubahan yung 10,000 pesos, aaprubahan yung 30,000 pesos sa unang try pa lang dahil na-experience ko na yan, na-try ko na at pasok agad sa GCash. Legit na installment nga at walang pananakot. Hindi tatawagan yung hindi mo inilagay as contact reference at hindi ka ipopost online pag na-overdue ka. Dito, ayan, kung naghahanap ka ng malakihan agad na utangan online, ito na yung tamang video para sa'yo. At saktong-sakto dahil nga may nag-comment sa previous upload natin na sabi ni Sis Jenaline, ayan ma'am, may alam po ba kayo na pwede mag-loan 20,000 first loan? So, etong video na to is, ayan, para sa'yo din, kaya panoorin mo to hanggang dulo. So kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next upload ko. Dahil kada upload ko nga may mananalo ng 50 na load pagka ikaw lagi yung naunang mag-comment dyan. So, syempre, dapat yung i-comment mo is related sa may video natin para alam ko na napanood mo. So, going back na nga dito sa may pag-uusapan natin, syempre, wag na natin patagalin pa. Ang unang-una ay walang iba kundi ang super duper legit, ang Maya Personal Loan. Eto guys, lagi ko tong inire-recommend sa inyo. Kagaya niyan, may bagong ayan, kita sa may channel natin, may bagong dating dito sa may channel natin. Thank you so much sa may mga nanonood na bago pa lang. Eto nga pala ang Maya Personal Loan na talagang maaasahan. Dito guys, pinautang agad ako ng 15,000 pesos. Yes, unang try pa lang. So ito, saan ba makikita? I-download nyo lang yung Maya na application, yung color green, dyan sa Play Store or sa may App Store. So ito nga pala is BSP regulated. At pwede kang pautangin dito ng up to 250,000 pesos. Ito nga pala, installment yan. Ayan, 6 hanggang 24 months. So ako nga ay 6 months kong hinulog-hulugan yung 15,000 pesos at napakagaan, di ba? Pagka ganitong hati-hati talaga, hindi ka mahihirapan sa may pagbabayad at talagang monthly yan. So kung ako, maghahanap agad ako ng ganitong malakihang amount, dito na ako sa Maya Personal Loan unang magta-try. At eto nga pala yung kanilang interest rate. So meron naman tong late penalty na 0.17%. Ayan, ng overdue nyo ng per day. So, ayan, per day to guys. Kaya kung maglo-loan man kayo, dapat alam nyo din yan. Kung may per day ba or kung iba pa sa may monthly na penalty. So, ayan, dapat alam nyo din yan. So, dito naman sa may pagbabayad, pwede siyang auto-deduct or pwede namang mano-mano pagka may laman ka na sa may Maya wallet. So, sino naman yung mga pwedeng mag-apply dito? Ayan, kailangan Filipino citizen, 21 to 65 years old, at active user ng Maya application. So, ayan, kailangan lagi mong ginagamit yung features dyan sa loob ng Maya app. Dahil pwede nga din naman ditong mag-buy load, ayan, mag-transfer, mag-bills payment. Ayan, pwede ka din dyan mag-save ng pera mo at tutubo ng tutubo. So, kung ako sa inyo, para ma-offeran kayo agad-agad dito, dahil super legit, ayan, umpisahan nyo na ngayon na mag-save. Ayan, maglagay lang kayo dyan sa may Maya wallet nyo ng kahit na magkano, ayan, 100 pesos. Tapos mag-save kayo ng mag-save dyan. Dahil yun nga lang din yung ginawa ko at na-offeran nga din ako agad-agad. Ayan, government ID at syempre active mobile number. Pero dito, paalalahanan ko lang kayo na pagka na-late kayo ng pagbabayad dito kahit na isang beses, ay nako, i-expect nyo na hindi kayo agad-agad maa-aprobahan sa may susunod na loan nyo sa kanila. Ayan, medyo stricto kasi itong Maya Personal Loan. At ang next na nga natin ay ang Maribank. So ito yung dating C-Bank na nag-rebrand into Maribank. At pwedeng ma-download sa may Play Store and App Store. And BSP regulated din. Kaya 'di ba, super legit. At dito pwede ka ma-offeran agad-agad ng 30,000 pesos. Yes, tama ang rinig nyo. 30,000 pesos kagaya niyan at pwede mong bayaran ng 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. So wala pala siyang 9 months. 3 months, 6 months at 12 months. O diba, not bad. Sobrang ganda. At meron nga din pala to na penalty fee na 0.17% per day. At pwede kang pautangin dito ng up to 100,000 pesos. Kung wala ka pa nito, ay nako, mag-download ka na din. Pwede ka din diyang mag-bills payment, iyan, mag-buy load transfer, at mag-save ng money. O diba, yung mga alkansya din natin ngayon online na. So ito naman, hindi mo siya buong matatanggap dahil may mababawas dito.
Ayan, yung documentary stamp tax, pero sobrang liit lang. So, yung requirements naman, sino ba yung mga pwedeng makapag-loan dito? 21 years old pataas. Syempre, Filipino citizen din with Maribank deposit account. Ayan, active Maribank deposit account. So, dito, wala na proof of income, no collateral. Ayan, no guarantor required. So, dito, sobrang bilis lang din dahil pagka ngayon ka nag-loan, ayan, ngayon mo din matatanggap. Papunta dyan sa may Maribank wallet mo. And pagka nandyan na, pwede mo na siyang i-transfer sa may GCash or any bank na gusto mo. So, dyan mo nga siya makikita. Ayan, yan yung pinaka-homepage ng Maribank at makikita mo dito yung Maribank Credit. Dyan ka lang magkiklik. So, kung makikita nyo dito sa may baba, ayan, meron tayong instant credit na 30,000 pesos. O, di ba? Ang laki agad. And dito nga pala may effective interest rate na 4.46%. At kagaya na sabi ko sa inyo kanina, late penalty fee na 0.17% per day. O di ba? Parang kagaya siya nung Maya personal loan. At meron nga pala tong monthly add-on interest rate na 2.95%. So for example, dito sa may 30,000 pesos at 3 buwan yung pipiliin natin. So meron tayong monthly add-on na 2.95% at ang monthly installment natin sa 30,000 pesos ay 10,885. At ang mababawas dito na documentary stamp tax ay 56.71. O di ba napakaliit lang ng magiging tubo. At ang next na nga natin ay ang Revi Credit. At ang next na nga natin ay ang Revi Credit. So ito makikita sa loob ng CIMB Bank na madadownload sa Play Store or App Store. At dito sa may Revi Credit, ayan, nagawan ko na din yan ng detailed explanation at na-offeran ako ng 15,000 pesos agad-agad sa unang try. O, di ba? At dito pwede kang pautangin ng up to 250,000 pesos. O, di ba? Napakalaki din. And yung interest, ayan, nagra-range sa may 1 to 5%. Ayan, per month yan. At yung late payment charge naman dito ay 5% ng unpaid principal balance or 50 pesos minimum or kung ano yung mas malaki. So, sino naman yung mga pwedeng mag-apply dito? Ayan, 21 hanggang 65 years old din. Filipino citizen. May active na mobile number at syempre dapat meron ka ditong ipapakita na ayan, income document. Dahil dito, kailangan meron kang minimum na gross monthly income na 10,000 pesos. Ayan, syempre para makita nila na kaya mong bayaran. So ito nga palang credit line mo dito, pwede mo siyang pang transfer, papunta sa may GCash or sa ibang bank. Pwedeng pang bills payment, ayan, pang online purchase, pagka mag-shopping kayo online. At mas mabilis nga tumaas yung credit limit nyo pagka on time kayong magbayad at talagang walang palya, good payer kayo. At ang last na nga natin, syempre, yung kapartner ng Revi Credit, ang Revi Personal Loan. So dito makikita din yan sa may CIMB Bank, syempre. At ayan, magkatabi lang yan. Meron dito ang Revi Credit, meron naman dito sa kabila Revi Personal Loan. So eto yung mas malaki guys. 30,000 pesos din unang try ko dito. At pwede mong bayaran ng 6 hanggang 36 months. Pero dito, may requirement sila na may gross monthly income ka daw na 15,000 pesos. Ayan, mas malaki kaysa sa may Revi Credit. Kasi dito, mas malaki nga naman yung pwede mong ma-loan. Up to 1 million. O diba, nakakaloka tong sa may Revi Personal Loan. Buti na lang nakita ko to. Dahil sobrang magagamit nyo to, if ever na gusto nyong mag-sari-sari store, ayan, pwede kayo ditong kumuha ng pampuhunan nyo. So, kung hindi man kayo ma-offeran agad, ayan, pagka nag-apply kayo, kung hindi pa kayo qualified, dahil super legit niyan, gamitin nyo yung mga features ng application nila para mas mabilis kayong ma-offeran. So, yun lang naman yung tip ko sa inyo. Lagi kayo maging active user ng Maya application at ayan, Maribank, saka yung CIMB Bank. So, dapat maging active user kayo ng mga yan para mapaaga yung pagkakaroon nyo ng offer sa kanila. At huwag nyo kalimutang mag-save ng money dyan. O, diba? So, kung meron pa kayong tanong about sa mga nabanggit ko, meron akong ginawa na tutorial dyan sa mga yan. Nandito sa my YouTube channel ko para sa may mas detailed nga na explanation at kung ano pa yung mga sasagutan nyo. So, ayun, sana makatulong sa inyo itong shinare ko sa inyo na top 4 na loan application na pwedeng-pwede nyo ngang utangan ng malakihan at legit installments. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!